report na si Raymond kanina pa. Punta na muna kahapon natin. pa naka-standby ito. Sabi nila kay Raymond, kayong dalawa naman na nabibilad na ako dito sa labas ng Senado. Si Senate President Tito Sotto handang buksan ang kanyang SALN o ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senate President Vicente Tito Sotto III. Nabuksan sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon kay Sotto, nakagawian na sa Senado na inilalabas ang kanilang SALN dahil ginagawa na ito noong una pa siyang naging Senate President. Kaya't hindi na bago para sa kanila ang kautusan ng Ombudsman na buksan sa publiko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Sotto, ang pagkakaiba lang sa kanila ay redacted o tinatanggal ang exact address ng kanilang mga ari-arian at hinihingi ng personal permission ng mga senador para mailathala ang kanilang SALN. Sa kasalukuyang 20th Congress ay pag-uusapan pa ito sa isang caucus para kunin ang approval ng mga senador. Paliwanag naman ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary, hindi na nila isinusumite sa Office of the Ombudsman ang SALN ng mga senador. Ang Office of the Senate Secretary ang nagsisilbing Senate o repository sa SALN ng mga senador kahit hindi sa kanya ito nagre-request para sa mga sino mang interesado na makakuha ng kopya ng mga senador. Raymond, Mayor. hindi ba i-request ni as Senate President, di ba niya i-request sa mga senador na magbigay kayo lahat ng ng SALN ninyo? Ayan, payag kayo sina Senator Cheese, ayan, Senator Joel, ayan, Senator Jinggoy. Sabi niya sila Senador Cheese naman at Senator Joel, dati na nilang na-experience yan dahil nagpang-abot pa sila sa unang panahon na Senate President din si Tito Sen. Pero ngayong 20th Congress ay bilang respeto doon sa ibang mga miyembro ay pag-uusapan daw nila ito, Mayor, sa isang caucus para kung kunin yung suporta ng iba pang mga senador dahil dati naman na nilang ginagawa ang paglalabas ng SALN ng mga senador, Mayor. Ayan, nakita ka naman ng SALN Raymond? Ayan, ako nakita na. Ang dami kong file nung araw yan. Naging nung Malacanang report si Florante, pinukuha ko yan pati pala baril isinasama sa SALN Raymond. Lahat yan, Mayor. Lahat ng mga ari-arian. Supposedly kasi yun naman ang instruction under the SALN law, Mayor, na kahit na ultimo yung mga nakita ko, yung merong isang mahilig sa bisikleta, nakadeklara yun. Kung bisikleta mo, katulad ng bisikleta ni Kuya Kim, 1 million ang halaga nun nang nakita ko, parang 1,000 naman ang halaga. Pero nakadeclare, tama, pati baril, Mayor, kasi deklarado lahat yun. Lalong-lalo na kung personal na pinili nung may-ari yung mga ganitong klasiko. Baga pundar nila, kaya kailangan ma-declare sa kanilang SALN. Pero sa nakita kong SALN ng mga cabinet secretary sa panahon ni dating Paulong Aquino, si Secretary de Lima lang nag-declare na may baril akala ko may magdi-declare doon ng AK-47 Sino yung may ganun? Wala hindi dineclare yung AK-47 Ayan. Ayun, yung nakita siguro. Maraming mga ganon. Kuminsan na merong mga ganon ka-faithful na nagdedeklara, Mayor. Merong namang iba na alam mong hindi nila idinideklara lahat, lalong-lalo na pagdating sa mga properties, Mayor. Kaya lang, ang palusot nila doon hindi naman daw sa kanila nakapangalan kasi. Ipinapangalan nila sa mga hindi man miyembro ng pamilya o ibang miyembro ng pamilya ay mga tauhan nila. Kaya hindi nila idinideklara sa kanilang SALN. Okay, ayan. So, kumusta mga borders? Ayan, haharap pala sa ICIC Carly Discaya mamayang alauna. Raymond?
Kaya dito nakaredy na yung may mga escort pang galing sa Highway Patrol Group. Nakita ko na nakaporma na sila at isasamahan siya doon sa opisina ng ICI ngayong araw. Pero yun nga yung request na house arrest ay wala pa. Hindi pa nadedesisyonan dahil hindi pa nagkakaroon ng tulong yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee para ito ay mapagdesisyonan, Mayor. Sino ba nagkikita ng pagkain ng mga borders dyan? Yan, siguro hindi ko alam, Mayor, pero baka alam ko may in charge galing sa Sergeant at Arms din eh. Meron din silang in charge dyan in coordination sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero yung iba naman inaalaw na magdala sa labas, may magpabili o kaya magdala din yung mga miyembro ng pamilya pwedeng magdala ng pagkain. Baka naman pwede na lang tulungan. Total, mga bilyonaryo na sila. Baka pwedeng tulungan si Diwata. Ayan, lalo natalo ng eleksyon. Ayan, di ba may may pares dyan sa gilid ng Senado. Ayan. Malapit dito sa atin. Actually, nag-upgrade na nga. May mga may bubungan na May maganda na yung... kaso lakay may mga utang si Diwata. May mga utang ba siya? Meron siyang mga pera na nalugi siya. Ha? Parang naloko daw siya, sabi ni Diwata. Kasi di ba naalala mo, nagkaroon na ng iba-ibang branch ang Diwata Pares. Yun pala, parang ginamit lang yung pangalan niya. Tapos parang siya pa ang mayroong babayaran ngayon. Kawawa naman si Diwata. Okay. Ano na lang? Baka daw puro pares naman daw. Masarap man yung pares niya. High blood yun pag may mga Fiscal Elmer Rillo. Ayan. Baka kailangan din na mainit na sabaw yung mga borders din sa Senado para hindi lamang para may iba naman, di ba? Ayan, unli sabaw yun, di ba? Ayan, nakatulong pa sila. Yes. Di ba? Okay nga Rod, Raymond. So, teka muna, si Senator Cheese, ha? Ayan, di ba siya kinakabahan? Baka magay siya kay President Nicolas Sarkozy ng France? Hindi pa namin nakakaugnayan, Mayor, simula nung pumutok itong issue na ito na nagsalita siya in fairness nung unang-una pa, lalong-lalo na yung naiipit na yung meron ng ipinadalang ang inilabas lang nilang kahapon ay yung kanilang information na nagsumiti na pala siya ng counter affidavit sa Commission on Election bilang tugon doon sa show cause order ng COMELEC sa kanya, pinagpapaliwanag doon sa contribution sa kanya galing sa may-ari ng isang construction company na Center Waste Development Corporation. Okay nga Rod. Okay Brad, maraming salamat. Mula sa Senado, Mayor, na sa ngayon ongoing itong hearing ng the Senate Committee on Agriculture ni Senator Kiko Pangilinan. Ang tinatalakay ay kung paano matulungan yung ating mga magsasaka na umaaray sa matinding pagkalugi dahil sa bagsak na presyo ng palay at ang itinuturong dahilan, yung rice tariffication law ni dating Senador Cynthia Villar. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami